Good day everyone. So kami po ang reporter ng Group 3. So ang aking report is all about survey compilation of different types of feed and feed sources. So sa pagpapakain natin sa ating mga manok ay merong mga iba't ibang uri or klase na pagkain na dapat ipakain sa ating alagang manok. So dito sa report ko is malalaman natin kung anong uri at klase ng pagkain para sa mga alaga nating mga manok. Dito may amount din kung gaano karami or kung ano ang mga dapat na ipapakain sa mga manok. So magsisimula tayo sa poultry starter feed. Sa poultry starter feeds is poultry feeds is broadly started into their main types starter grower and finisher feeds each formulation to meet the nutritional needs for birds at different stages development. Start feeds rich in protein, about 20 to 24% designation for chicks during the first few weeks supporter. So sa starter sa starter na feeds is kailangan is hindi tataas at hindi rin bababa sa 20 to 24% ang amount na dapat na ipapakain natin sa starter feeds. Number 2 is grower feeds. So sa grower feeds has strictly less protein to 16 and 18% is used during the feeds used before market weight, contains more energy and less protein, 15 to 17% to maximum weight gain. So sa grower feeds is ito naman yung mga kailangan na amount na dapat na ipapakain natin sa grower na feeds natin sa poultry. So dapat is nasa 15 to 17 lang ang amount na ipapakain natin sa kanya or doon sa magiging weight niya. Kasi hindi naman siya pwedeng lalagpas doon. Yun lang. Then, third is in addition to this, layer feeds is especially formulated for laying hens, hens with calcium and other nutrition to support egg production. So ito naman yung ipapakain sa manok na nangingitlog na kung saan dapat ay meron calcium and nutrients na isusupport natin doon sa pagkain ng nangingitlog na manok para magiging malusog at maganda yung papangingitlog ng isang poultry hens. So next is food sources for poultry can be plant-based animals or minerals based. Common plant-based sources include soybean meal, wheat, and rich grain which provide energy and protein. So sa pagpapakain ng manok is napapaloob dito is ang soybean meal, wheat, and rice grain with provide energy. So ito yung mga kailangan na doon sa ipapakain natin sa manok is kailangan andito yung mga sinabi ko na yon, yung mga soybean meals, wheat, and rice grain with
provide and protein. So ito is kailangan siya sapagkat magiging mas malakas ang manok pag napabilang ang mga ito. So next is common plant-based source include corn, soybean, meat, wheat, rice, grain, wheat provide energy and protein. Animals-based feed ingredients such as fish, meat, meal and bones, meal and often high quality protein and essential amino acid. So itong mga amount na to is dapat is nandoon sa papakain natin sa alaga nating mga manok para mas tumibay at lumakas ang ating mga manok. Yung mga buto ng mga fish, mga meat is pwede rin natin siya ipakain doon sa alaga nating manok para mas lalo silang magiging malakas. So ang lahat ng mga sinabi ko yun is dapat is yun ang ating malaman upang sa ganun ay mas lumakas ang ating mga alagang manok. Dapat is kung ano yung amount at saka kuan is dapat is masunod na natin ang lahat ng mga iyon. So yun lamang po ang aking report. Salamat sa panonood at pakikinig at maraming salamat. Thank you po.